Magandang araw, ako si Ginang Caroline Salida ng Araling Panlipon 5. Tayo ngayon ay nasa Module 4 ng ikatlong markahan. Ang ating aralin para sa araw nito, ang pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismo Pilipino. Sa aralin ito ay iyong masusuri ang kaugnayan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natatalakay ang kahulugan at konsepto ng nasyonalismong Pilipino, nasusuri ang mga dahilan ng pag-usbong ng nasyonalismo sa Pilipinas, at naiuugnay ang pagbaka ng mga Pilipino sa paglaganap ng nasyonalismo sa Pilipinas. Masaya bang isipin na ngayon ay maaari at malaya na nating nagagawa ng may responsibilidad ang mga bagay na dapat nating gawin? Salamat sa kalayaang naibigay sa atin ng ating mga leader na marubdob ang diwa ng nasyonalismo. Para sa subukin at balikan, mangyaring magpunta, buksan ang inyong Mentimeter at isulat mo doon ang sarili mong pangunawa sa salitang nasyonalismo. Bibigyan kita ng 5 minuto upang matapos mo ang iyong mga gawain. Ang bunga at epekto ng mga patakarang kolonyal sa Pilipinas, ang matagal na panahong pananakop at pang-aapi at katiwalian ng mga pinunong Espanyol, ang unti-unting nagbuklod sa isipan at puso ng mga Pilipino upang malinang ang damdaming makabansa. Bagamat bigo ang mga naunang pag-aalsa, unti-unti silang nagkaroon ng lakas at pagnanasang maging malaya at makapagsarili. Tatalakayin sa aralin ito kung ano ang nagbigay lakas upang magkaisa ang mga naaaping Pilipino sa panahon ng mga Kastila. Handa ka na ba? Anong kahulugan ng nasyonalismo? Ang nasyonalismo ay isang ideolohiya na nagpapakita ng maalab na pagmamahal ng mga tao sa sarili nilang bansa. Ito ay nagpapakita ng matinding debosyon at katapatan ng mga individual sa kanilang bayan, lalo't higit sa pagpapanatili ng kultura at mga tradisyon nito. Sa madaling salita, ang nasyonalismo ay tumutukoy sa katangian ng pagiging makabansa o makabayan. Ang konseptong ito ay tumutukoy din sa kagustuhan ng mga mamamayan na makalaya mula sa impluwensya ng mga bansang nanghihimasok sa mga desisyon ng gobyerno. Sa pagiging malaya mula sa ibang bansa, mas nagkakaroon ng kontrol at boses ang mga mamamayan sa pamahalaan. Layunin, kahalagahan at epekto ng nasyonalismo. Ang pinakalayunin ng nasyonalismo ay magkaroon ng pamahalaan na hindi nakadepende at hindi kayang pakialaman ng ibang bansa. Isinusulong ito upang maiangat ang kapakanan ng mga mamamayan na naninirahan sa loob ng bansa. Kung tutuusin, maganda ang nasyonalismo sa isang bansa sapagkat napapaunlad at nabubuhay nito ang kanilang kultura. Ngunit, sa kabila nito, may masama pa rin itong epekto. Ang pagpapairal ng nasyonalismo ay nagbibigay ng pakiramdam na mas nakahihigit ang lahi ng isa kumpara sa iba pang lahi. At minsan, nagre-resulta ito ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansa. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng nasyonalismo. Ito ay nagpapakita ng pagiging makabayan at pagkakaroon ng pagmamahal sa sarili nating bansa. Paggalang sa watawat. Ito ang isa sa pinakamahalagang dapat taglayin ng isang makabayan.
Dapat nating alalahanin na maraming bayani ang nagbuwis ng buhay para lamang maitaas ang ating bandila. Maipakita natin ang paggalang sa watawat sa pamamagitan ng pag-awit ng wasto ng pambansang awit, ang ating lupang hinirang, at pagtayo ng maayos sa tuwing may flag ceremony. Pagtangkilik sa sariling produkto. Dapat din nating tangkilikin ang sarili nating produkto kaysa produkto ng ibang bansa. Sa pamamagitan nito, mas maiaangat pa natin ang ating ekonomiya. Pagpapanatili ng ating kultura at mga tradisyon. Tunay na makulay ang kultura ng Pilipinas. Bilang isang Pilipino, responsibilidad nating alagaan at pahalagahan ang ating mayamang kultura laban sa banta ng globalisasyon upang masaksihan pa ito ng mga susunod pang mga henerasyon. Paghubog sa paggamit ng sarili nating wika. Dahil naninirahan tayo sa bansang Pilipinas, obligasyon din natin gamitin, palaganapin at hubugin ang sarili nating wika sapagkat ito ang isa sa nagsisilbi nating pagkakakilanlan. Pagbibigay ng parangal sa ating bansa. Sa pagbibigay ng suporta sa mga atleta at mga kalahok na nanggagaling dito sa ating bansa, makakatulong tayo upang ibangon ang karangalan ng ating bayan. Ang mga kampyon na nanggagaling dito sa atin ay nagpapakita na ang mga Pilipino ay may likas na galing at handa sa anumang kompetisyon o paligsahan. Ang damdaming nasyonalismo ay ang pagkakaroon ng iisang adhika para sa inang bayan. Ang mapabuti ito. Ano-ano ang mga salik o dahilan na nagbunsod sa mga Pilipino upang isulong ang adhikain iyan? Ating talakayin. Pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Dahil dito, maraming nakarating sa ibang bansa. Namulat ang mga Pilipino sa sariling kalagayan at natutong makisalamuha sa ibang dayuhan. Dahil sumigla rin ang kalakalan sa Maynila, naganyak ang halos lahat ng uri ng tao sa pangangalakal. Ang Suez Canal ay isang artipisyal na daan ng tubig sa Ehipto na ginawa noon pang panahon ng Lumang Ehipto. Ito ay binuksan muli noong 1869 na nagdurugtong sa dagat Mediterraneo, Gulpo ng Suez, Dagat Pula at Karagatang Indian. Ang pagbubukas nito ay nagpadali sa paglabas, masok ng mga mangangalakal at ng sistemang komunikasyon sa Pilipinas. Napadali rin ito ang pagpasok ng mga liberal na banyagang kaisipan na nagpamulat sa maraming Pilipino ng kanilang mga karapatan. Pagsibol ng kaisipang liberal sa Pilipinas. Dala ng Espanyol ang mga kaisipang liberal na ito buhat sa Europa. Ipinamalas nila ito sa kanilang malayang pagkilos at pananalita. Ang ganitong kaisipan, bagamat hindi tuwirang ipinalaganap, ay tumimo sa isipan ng mga katutubong Pilipino. Ang pagkakaroon ng paggitnang uri ng lipunan o ang tinatawag na middle class. Dulot ang kanilang kalagayan sa buhay, kinalaban ng mga Pilipino ang mga Espanyol at Fraile at humihiling ng mga pagbabago. Ipinadala nila sa Espanya at iba pang bansa ang kanilang mga anak upang mag-aral. Sila ang bumuo sa pangkat ilustrado na siyang nagpasimula ng paghiling ng pagbabago at nagtanggol sa mga karapatan ng mga Pilipino. Ang pag-aalsa sa Cavite noong 1872 na kilala rin sa tawag na Cavite Mutiny. Noong panahon ng pamamahala ni Gobernador Izquierdo, naging mahigpit at nagdulot ng pahirap sa mga Pilipino ang kanyang mga kautusan. Inalasan niya ng karapatan at kabuhayan ang mga manggagawang Pilipino sa Cavite na hindi nagbabayad ng taunang buwis.
Lumaki ang issue tungkol sa pag-aalsa sa Cavite at sinabi ni Izquierdo na ito'y isang revolusyong naglalayong pabagsakin ang pangunahing Espanyol sa Pilipinas. Ngunit sa katunayan, hindi revolusyon ang naganap sa Cavite kundi isang protesta lamang ng mga sundalo at manggagawa. Ang kilusang sekularisasyon. Ang kilusang sekularisasyon ay itinatag upang ipagtanggol ang karapatan ng mga paring sekular sa mga parokya. Mayroong dalawang uri ng paring Katoliko sa ating bansa noon, ang regular at ang sekular. Ang paring regular ay kabilang sa mga orden katulad ng Augustinian, Franciscano at iba pa. Ang paring sekular naman ay hindi kabilang sa kahit na anong orden. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Gobernador Izquierdo ay ang pagpapapitay niya sa tatlong Pilipinong pari, sina Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora, na ngayon ay kilala bilang Gumbursa. Tumanggi si Gregorio Meliton Martinez na ipahubad ang abito ng tatlong pari bago sila patayin. Naniniwala siya na walang kasalanan ng mga ito. Inuutos niya na patunugin ang mga kampana sa lahat ng simbahan sa Maynila sa oras ng kanilang kamatayan. Si Gobernador Carlos Maria de la Torre, naniniwala siya sa liberalismo at ipinamalas niya ito sa pamamagitan ng mga patakaran at mahusay na pakikitungo sa mga Pilipino. Pantay-pantay ang pagtingin niya sa mga Espanyol at mga Pilipino. Pagyamanin. Basahin ang bawat pangungusap at sabihin kung tama o mali ang bawat pahayag. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang tapusin ang gawain ito. Ating isa-isip. Maraming dahilan ng pag-usbong ng damdaming Pilipino. Una narito ay ang pagkamulat sa mga kaisipang liberal, ang paglawak ng pakikipagkalakalan at pakikitungo sa mga taga-ibang bansa, ang pagkamulat ng panggitnang uri ng mamamayan at mayayamang lipunan, ang patuloy na pagmamalabis ng mga Kastilang opisyal at ang pagtatanggol ng tatlong paring martir sa karapatan ng mga paring Pilipino na humantong sa kanilang kamatayan. Para sa isagawa, buuin ang talahanayan, ikumpara mo ang mga naganap sa panahon ng Kastila na nagpausbong ng damdaming Pilipino at ang mga kaganapan sa kasalukuyang panahon na nagpaunlad din ng mga damdaming Pilipino. Para sa ating karagdagang gawain, bilang isang batang Pilipino, paano mo maipakikita ang pagiging makabayan o pagkakaroon ng diwang nasyonalismo? Gumawa ng slogan ukol dito gamit ang inyong Jamboard. Mula sa ikalawang aklat ng Kronika, at magpakumbaba naman ang aking bayan na nagdadala ng aking pangalan. Manalangin siya, hanapin ang aking mukha at talikdan ang kanyang masamang gawi. Pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at lulunasan ko ang kanilang lupain. Isang mapagpalayang araw.